Hello, mga idol. Linis tayo ng isda. Ayan. Linis tayo ng isda, mga idol. At, ayan. Ayan, ang hirap maglinis, mga idol, ng fish. Kasi yung danggit ato, masakit itong makatinik, mga idol. Kaya ako'y takot na takot maglinis ng ganitong isda. At talagang kailangan natin ng dahan-dahan paglilinis. Dahil alam nyo na, kapag natinik tayo ng isda ay mapaaw. Mapapaaw ka talaga sa sakit. Ayan. At dahil ay inuuna ko, mga idol, yung danggit kasi napakasakit nitong katinik. Kaya ako'y takot na takot dito. Bahala na siyang matagal manlinisan, matagal akong matapos, basta sinisigurado ko na hindi ako matitinik ng danggit, mga idol. Yung mga salay, yan mga salay. Ako, mga idol, kami ay laking magdaragat talaga ang aming parents. Sa salamin ko ay nahuhulog. Ngayon ay kilala na namin ang mga isda. Hindi pala namin, dahil hindi ko ba kilala yung ibang mga isda. Yung aking mga kapatid, yan, kilala nila lahat ang mga isda, mga idol. At sila ay nung panahon na yun ay lumalaot sila. Ang tatay ko ay nangingisda pa. Sinasama sila ng tatay ko sa pagdadagat. Kahit man yung ate ko talagang naiisama siya noon sa pagdadagat. At sabi nga ng tatay ko ay siyempre daw kasama yung aking ate na nagdadagat pag sinasama siya sa dagat, mga idol, dahil napakarami nilang huli. At minsan isinama ako ng aking tatay sa pagdadagat. Doon sa karagatan may dala-dala kaming panghuli ng isda, yung lambat. Aba, ay ayaw na akong isama ng tatay ko, mga idol. At bakit? Dahil wala kaming huli. Taiwan ng tatay ko, di na ka na ako iuban. Kadi malason. Yan, mga idol. Ito yung aking favorite na ulam, lumahan. Ay, sarap. Ay, nako. Ayan ako, sarap higop ng sabaw. Ayun, mga idol, yan. Tuloy ko ang kwento. Dahil nga kami, mga idol, ay talagang sa sobrang hirap ng buhay. Nung kami ay maliliit pa, mga idol, ay talagang nasama kami sa pagdadagat. Hindi namin kinakailahang aming kahirapan talaga. Ay talagang mahirap ang buhay. Kaya sa panahon ngayon talaga ay kailangan nating magsikap sa pag-aaral para naman yung sabi ko nga sa aking anak ay magsikap mag-aral. At yun na lamang ang aking pamamana sa kanya, na wala man tayong yaman at hanggang ngayon tayo ay mahirap pa rin, ay yun na lang ang tangi nating paraan para tayo ay umunlad sa buhay, yung ating pinag-aralan. Dahil kung tayo ay may pinag-aralan, marami tayong mga pangarap na maaari nating hindi lang natin mababakasan, higit pa doon ang ating mararating. At hindi naman masama, mga idol, ang mangarap, di ba? Sarap mangarap, lalo na kapag talagang gusto mong gawin. At kung sipag at tiyaga, ay talagang ang pangarap ay talagang hindi talaga yan mawawala. At talagang kusang darating sa iyo ang lahat ng iyong mga pangarap na gusto mong marating. Kung nga, mga idol, sa dami kong pinagdaan ng hirap, ako ay naging OFW.
Nagtrabaho ako bilang kasambahay. Ilang taon akong nagkasambahay, 5 taon. Tapos nagtrabaho ako sa school. Ayun, sa bansang Malaysia. At yun ay napaka-bless ko naman ng mga panahon na yun, mga idol, dahil napakababait ng aking mga employer. Yan, yun lang talaga ang aking pinaka-bless sa buhay nung ako ay nag-abroad para mabuhay ko yung aking mga anak. Ay napakababait ng aking mga amo. At talagang nakailang amo ako. Siguro 2 amo lang hindi, 3 amo. Lahat sila mababait. At yung yun nga, dahil nga ay nung nakilala ko si Guapito, ay hindi na niya ako pinabalik. At sabi niya ay huwag ka nabibing magtrabaho sa malayo. Dahil ang gusto ko ay makasama na kita ng panghabang buhay. Wow! At syempre, nakakataba ng puso mga idol pag sinabi naman ni Guapito ay huwag na daw ako magtrabaho. At syempre, nakakapagod din talaga ang magtrabaho sa abroad mga idol. At akala naman ng iba ay porque abroad ay maginhawa na ang buhay. Aba, Mariosep, ay sa hirap naman talaga ng buhay pag nasa abroad. At ang lahat ng iyong paghihirap ay susuluhin mo. Hirap dahil malayo sa pamilya, hirap dahil namimiss mo sila, hirap dahil pagod na yung kaluluwang lupa mo, ay kailangan mo pang kumayod, magtrabaho. Gustuhin mo man na magpahinga dahil masama ang pakiramdam, ay hindi pwede, laban lang sa buhay. Kaya ang ginawa ko noon talagang si Lord na lang lagi ang aking kasama tuwing Sunday, nakakapagsimba ako. Kahit nga mga idol, ayaw akong bigyan ng aking employer ng rest day sa tuwing Sunday. Aba, ay ako'y nagpilit. Sabi ko, kung hindi niyo ako bibigyan ng rest day every Sunday, much better, I'm going back to Philippines very soon. At dahil yung mga alaga ko ay ayaw nila akong umuwi, napamahal na sila sa akin, napamahal na rin ako sa kanila dahil nababait sila. Ayun, pinagbigyan ako mga idol. Kaya ginawa ko lang busy talaga ang aking sarili para yung lungkot ko ay mapawi. Lungkot ko sa mga anak ko na hindi ko sila makasama. Lungkot ko sa aking nanay na hindi ko rin siya maalagaan dahil may edad na. Lungkot ko rin dahil siyempre may mga bagay tayo na gusto nating gawin na yun ang ating ikasasaya sa buhay. Sa totoo lang naman mga idol, madali lang maging masaya kapag talagang ang lahat ng oras ay hawak mo. Dahil pag malungkot ka, pwede ka namang mamasyal. Ayun, nung dumating si Guapito sa aking buhay, ay medyo okay naman. Hindi na ako nagtrabaho. Pahinga na ang katawang lupa ng inyong sisi. Hindi na ako nagtrabaho bilang isang W, mga idol. Dahil nga talagang ewan. At simula naman ang aking anak ay 1 taon, mga idol. Natigil na lang akong magpahinga na lang sa loob ng 7 taon. Saka ako nagpahinga ng pagbibiyahe. At may awa si Lord, magbibiyahe kami ni Guapito, uwi kami sa kanila. Ayun, siguro ay yun na yung maganda-ganda rin na chapter ng buhay namin ni Guapito. Yung marating ko rin naman yung bansa nila. Dahil si Guapito ay ayaw pang umuwi sa kanila. At dito daw sa atin mga idol, napakaganda ng weather. Ang weather kasi sa kanila mga idol ay malamig. At dito daw sa atin, ay ito daw ang weather na gustong-gusto nila. Nakaaraw, minsan medyo malamig, balancing lang. Sa kanila kasi, mas marami yung malamig ang
panahon. Kaya